Andito si Secretary Manalo. Naturally, hindi tayo pwedeng pabayaan ito kahit nasabihin ng publiko, diplomatic protest or whatnot. We cannot not do it kung hindi nag-aakies tayo. Yun mga utol, no? Kaya lang, sa kaso ng China, sa paningin o pananaw ng China, nasa tama sila o yun yung pinalalabas nila sa mundo. Sila yung nasa tama. So kung diplomatic protest na naman ang ating ihahain, malamang wala namang mangyayari dyan. Pero in a way, mga utol, yung mga bagay na yan ay nakakarating yan sa Council ng United Nations. Okay? Sa ganon, kaya wag na kayo magtaka na parami ng parami ang kumakampi sa atin sa laban natin dito sa teritoryo. Okay? Sa dispute sa teritoryo. Okay? Makabaliktaran po ang pinapalabas ng China na kanila at tama. Lawful nga daw ang kanilang ginagawa, justifiable na magpaputok ng ganon sa lugar kasi nga daw yung lugar na yun sakop ng kanilang bansa. Pero baliktad yun mga utol, no? So anong siyempre antayin natin yung aksyon na gagawin ng ating gobyerno, which is diplomatic protest na wala namang mangyayari. Pero sa akin, sa isang banda, mas tama yung pinipili natin, yung landas ng kapayapaan. And mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Etong walang humpay na pambubuli ng China sa Pilipinas, baka iniisip ng ilang kababayan natin na tayo ay talagang hindi pumapalag sa mga Chinese. Pero iba yung aking paniniwala dyan mga utol. Maganda yung estratehiya na ginagawa ng ating gobyerno. Hinahayaan sila na mag-provoke tapos inire-reveal natin sa buong mundo ang kanilang maling ginagawa. Nang sa ganon, yung mga iba't ibang bansa sa United Nations ay kumakampi sa atin. Pero in a sense naman talaga, nasa panig tayo ng tama. And one more thing, kaya hindi natin sila tinatapatan ng mga ganung bagay kasi pwede nilang baliktarin na sitwasyon. Kahit nga sila na yung mali, binabaliktad pa nila. Pero sa mga pagkakataon na ito, sa lahat na ng mga ebidensya na pinakita ng Pilipinas sa United Nations, talagang hindi nila kayang i-counter yon dahil alam ng mga tao, ng mga leaders, na mali talaga ng China. At yun ang malaking advantage natin sa China pagdating sa usapin o sa issue sa West Philippine Sea. Okay mga utol, pero eto, totoo naman papalag talaga ang Pinoy. Yun ang katotohanan dyan. Di na nakapagtimpi Pilipinas. Binanatan ang China sa plano nitong pabagsakin ng eroplano ng Pilipinas. So yung kamakailang tungkol doon sa pagpapaputok ng flare sa ating Philippine Air Force ng China fighter jets. Okay, mula to kay Aerial TV, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video game. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Pilipinas binanatan ng China matapos muntik bumagsak ang eroplano ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Tinuligsa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Noong linggo ang tinawag niyang hindi makatwiran, iligal at walang ingat na mga aksyon ng dalawang sasakyang panghimpapawid ng Chinese Air Force na nangharas sa isang eroplano ng Philippine Air Force noong ika-8 ng Agosto, habang lumilipad ito sa karagatan ng bansa malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, hinimok ng Pangulo ang China na ipakita na ganap itong may kakayahang kumilos, kapwa sa karagatan at sa himpapawid. Habang pinagtibay niya ang pangako ng Pilipinas na gumamit ng diplomasya at mapayapang paraan sa pagresolba ng mga hindi pagkakaunawaan, inilabas ng Pangulo ang pahayag bilang reaksyon sa inilarawan ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas bilang provocative actions ng dalawang PLA Air Force fighter aircraft na nagsagawa ng isang mapanganib na maniobra at nagpaputok ng mga flare sa flight route ng isang Philippine Air Force plane na nakagawian na nagpapatrol sa West Philippine Sea. Ang sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, isang NC-212I light transport plane, ay sinalubong ng 8 round ng flare mula sa mga fighter jet ng China na iniulat na lumipad sa napakalapit na distansya. Iginiit ng China na ang eroplano ng Pilipinas ay ilegal na pumasok sa airspace ng Huangyan daw,
Ang tawag ng mga buwang na Chinese para sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea, na nagbibigay katwiran sa paggamit nito ng mga flare, ang Pangulo ay nagpahayag ng pagkadismaya na ang pinakahuling aerial skirmishes ay nagpapalala sa mga pagsisikap na ayusin ang gusot sa pagitan ng Pilipinas at China. Pero mga utol, no? Ayun na nga eh. Pagkatapos nilang gawin yan, ng Chinese fighter jets, naglabas sila ng statement na ayon sa kanila, mali. Okay? Mali ng Pilipinas, ng Philippine Air Force na lumilipad daw di umano sa teritoryo nila o sa kanilang soberanya, okay? Sa teritoryo ng China. Pero ito po ay nangyari sa himpapawid ng Panatag Shoal sa loob ng ating exclusive economic zone na siyang inaangkin ng China. So yung pahayag nila ay kabaliktaran po. Okay? And syempre, alam naman yan ng iba't ibang bansa at alam rin nila yan sa sarili nila. Pero itong mga aksyon na to ng China fighter jets o ng PLA, ng People's Liberation Army ng China, ito'y sanction ng kanilang gobyerno, talagang utos nila yan. 'Di ba? Hindi naman yan gagawin ng mga soldiers na yan, ng mga piloto na yan, kung hindi yan meron silang mandato. Okay? Tayo ang mandato natin, maximum tolerance. So pinipili pa rin natin hanggang ngayon yung panig ng pakikipag-usap at diplomasya. Okay mga utol? Yun, tuloy muna natin ha. Sabi ni Marcos na ang gobyerno ng Pilipinas ay naninindigan sa mga aksyon ng Armed Forces of the Philippines at sa Philippine Air Force na sangkot sa insidente, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nitong Lunes, na ang pagpapaputok ng mga flare ng sasakyang panghimpapawid ng China sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea ay inaasahan ng mangyayari habang patuloy na iginigiit ng Pilipinas ang ating karapatan sa soberanya. Binigyang diin din ni Teodoro ang kahalagahan ng pagdaraos ng diplomatikong protesta upang kaninahin ang pinakabagong aksyon ng China. You were referring dun sa passing incident na nangyari? Well, the National Maritime Council will consider these things, but we have to expect na ito ay continuous pattern na gagawin ng China laban sa atin. Ito ay continuous na struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Hopefully, tumugon ang China sa international law at sa pangangailangan na mag-de-escalate, lalong-lalo na kung ang naratibo nila ay mali, which is mali ang sinusulong nila. Andito si Secretary Manalo, naturally hindi tayo pwedeng pabayaan ito kahit nasabihin ng publiko, diplomatic protest or whatnot. We cannot not do it kung hindi nag-aakyes tayo. Yun mga utol, no? Kaya lang sa kaso ng China, sa paningin o pananaw ng China, nasa tama sila o yun yung pinalalabas nila sa mundo. Sila yung nasa tama. So kung diplomatic protest na naman ang ating ihahain, malamang wala namang mangyayari dyan. Pero in a way, mga utol, yung mga bagay na yan ay nakakarating yan sa Council ng United Nations. Okay? Sa ganon, kaya wag na kayo magtaka na parami ng parami ang kumakampi sa atin sa laban natin dito sa teritoryo. Okay? Sa dispute sa teritoryo. Okay? Makabaliktaran po ang pinapalabas ng China na kanila at tama. Lawful nga daw ang kanilang ginagawa. Justifiable na magpaputok ng ganon sa lugar kasi nga daw yung lugar na yun sakop ng kanilang bansa. Pero baliktad yun mga utol, no? So anong siyempre antayin natin yung aksyon na gagawin ng ating gobyerno, which is diplomatic protest na wala namang mangyayari. Pero sa akin, sa isang banda, mas tama yung pinipili natin, yung landas ng kapayapaan. And dadating ang punto, mga utol, na lahat na ng bansa ay galit na dito sa China. Okay? So hanggang doon lang naman sila Ang inaantay nila talaga tayo yung gumante. Nang sa ganon, ma-justify nila yung kanilang ginagawa. Kumbaga, binibait nila tayo Pinoprovoke nga na tayo gumante. Kumbaga, ginajab-jab tayo pero kailangan gumanti tayo ng suntok. And hindi natin gagawin yun. Okay? Dahil matalino yung taktika o estratehiya nating ginagawa. No? Pinapakita natin, nire-reveal natin sa buong mundo ang kagaguhan na ginagawa nitong Chinese government sa ating teritoryo at sa ating mga tropa.
pati sa mga mamamayang Pilipino. Okay? Diyan sa West Philippine Sea. So sa ganun, maraming bansa ang kakampi sa atin at wala silang magagawa. At tayo po ay nasa upper hand na, kaya desperado na itong mga Chekwa na ito. Paki-comment ang inyong opinion, tuloy na muna natin. Tingnan mo, sabi ni Secretary Gibo, inaasahan na ganyan ang gagawin talaga ng China at magpapaulit-ulit ito. Okay? Kapwa naniniwala si Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na posibleng masundan pa ang huling panghaharas ng China sa Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc. Ang pahayag ay ginawa ng 2 opisyal sa isang ambush interview sa Camp Aguinaldo kaugnay ng insidente noong 8 ng Agosto sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay General Bronner, bagamat dati nang gumagawa ng mapanganib na pagkilos ang mga eroplano ng China sa himpapawid, ito ang unang pagkakataon na gumamit sila ng flares laban sa eroplano ng Pilipinas. Mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft, no? Pwedeng mahigop dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. It's very dangerous. Paliwanag ni Bronner, ang flares ay kalimitang ginagamit lamang na pangdepensa sa missile attack. Giit ni Bronner, delikado ang ginawa ng eroplano ng China. Bukod pa sa illegal na presensya nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong linggo na ipagpapatuloy nito ang pagpatrolya at surveillance operation sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, kasunod ng dangerous and provocative actions ng Air Force ng China sa lugar. Insidente po na ginawa nilang paglipad na malapit po dito sa ating aircraft, posed a threat po dito sa ating Philippine Air Force aircraft, no, pati sa kanilang crew. And nag-interfere din ito dito sa lawful flight operations in the airspace no ng ating Philippine sovereignty and jurisdiction. And we responded according to our standard operating procedures, no. And we reaffirmed that we are conducting a lawful maritime patrol within our Philippine Exclusive Economic Zone. And itong ginagawa natin is in compliance with international law, including the principles of freedom of navigation and overflight. Ayan mga utol, diba? So tayo nasa tama. With accordance to sa international law na maling-mali sa sinasabi ng China na tayo ay pumapasok sa kanilang teritoryo. Okay, yan pong pangyayari na yan ay nangyari sa loob ng ating Exclusive Economic Zone na sila po talaga ang illegal. Ngayon, makakarating yan sa mga kinauukulan. Pero ang tanong nga kailan yung action ng United Nations, diba? Pero pinakamaganda talaga nito, umaksyon ng United Nations, patawan sila no ng karampatang parusa o kung ano pa man yun na naayon sa kanilang itinakdang batas nang sa ganon ito'y mawindang naman tong China. Yung mga gawain na yan ngayon ng China, mga utol, ito po ay desperate move na. Kasi hindi talaga nila maagaw yung gusto nilang agawin sa atin kasi lumalaban tayo. Okay? Binubuli tayo, oo. Hindi tayo makaganti, oo. Pero hindi nila magawa na tuluyang maagaw kahit napakalakas nila kontra sa atin na tuluyang maagaw yung mga teritoryong gusto nilang kuwain sa atin. Bakit? Alam nila na napakarami nilang makakalaban pag ginawa nila yun. So ang tendency gawin nila na mambuli para tayo gumante. Hindi naman tayo gaganti. Anyway, matatapos at matatapos yan. Sana lamang ay wag mauwi sa gera. Okay mga utol, dahil tayo lalaban. Sana rin yung kasunod nating presidente ay ilaban yung ating mga teritoryong inaagaw ng China. Okay? 'Di ba? Baka pumayag na lang. Anyway, paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat sa iyo, Ariel TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Huwag niyo makalimutang paki-follow and paki-like ang Alamin Natin PH sa Facebook. Nandun rin po yung ating mga content and maraming salamat po. Paki-comment na lang ang inyong opinion hinggil sa usaping ito.